Kwento ng tagumpay sa agrikultura na dito sa Agribida! Agribida of the Week, Rebecca Tubong Banwa ng Buena Vista, Guimaras. Importante sa akin ang pagsubok dahil na kung nalampasan mo ang pagsubok, sa lahat na darating na pagsubok, kaya mo lampasin. Ang tamis ng tagumpay ay hindi mo makakamtan kung hindi ka dadaan sa mapapait at minsay maasim na kabiguan. Yan ang napatunayan ni Ginang Rebecca Tubong Banwa, na kilala sa kanyang iba't ibang klaseng produkto mula sa mangga. At siya ang ating Agribida. Si Rebecca Tubong Banwa ay tubong Buena Vista, probinsya ng Guimaras. Siya ay nagtapos sa kursong chemistry at unang namasukan bilang guro. Nagturo ako sa The Good Shepherd's Fold Academy wherein nagtuturo ako ng chemistry, physics, and mathematics. Nung time na yon, yung sahod ng mga teachers hindi pa gaano kalaki compare ngayon. Upang makatulong sa pag-aaral ng mga kapatid at masuportahan ang mga magulang, isang desisyon ang kanyang ginawa. October 1985, pumunta ako ng Hong Kong at nagtrabaho as a domestic helper. 6 na buwan lang ako doon dahil na medyo hindi maganda yung tinago yung passport ko. Dito ay nasubok ang katatagan at pananampalataya ni Tita Rebecca. Habang nasa Hong Kong ay nadiskubring may bukol siya sa kanyang ovaryo. So umuwi ako dito sa Pilipinas, nagpa-opera. After the operation, after 2 months, bumalik rin ako doon sa Hong Kong ulit at saka magtrabaho. Pagkatapos ng 6 na taon na pagtatrabaho as OFW, nag-decide ako na bumalik sa Guimaras. Pag-uwi sa Guimaras ay nagtrabaho muna siya bilang production manager sa isang oil mill at nang lumaon ay naisip niyang gamitin ang prutas na masagana sa kanilang probinsya. Kilala ang probinsya ng Guimaras dahil sa napakatamis ng mangga dito. At ito ang ginamit ni Tita Rebecca upang makagawa ng iba't ibang produkto mula sa mangga. Sa kaunting halaga noon na 7,000 piso ay sinimulan niya ang pagproproseso ng mga mangga. Noon ay sa kusina lamang ng kanyang kapatid ginagawa ang produkto. Yung inumpisahan ko siya noong August 2003. Kasi wala pa akong bahay noon. Nakatira pa ako sa nanay. So doon ako sa kitchen ng sister ko. So 10 na buwan na ako lang mag-isa na nagtrabaho. Pero bawat buwan sa isang taon, mayroon akong isang product na dinidevelop. Mula dito ay unti-unting lumago ang nasimulang mga produkto ni Tita Rebecca. Nabili niya ang isang gusali na ginawa niyang paggawaan ng kanyang mga mango-based processed foods. Bagay na nagbigay inspirasyon at lakas ng loob sa kanya. Nung nag-umpisa ako ng negosyo, akala ko hindi ako marunong mag-market. Pala ko ikaw pala gumagawa ng product, alam mo pala mag-market. Kasi sa paggawa mo, yung iniisip mo, ano yung selling point mo. Hindi ko rin akalain na darating ako sa ganito kasi sa 7,000 pesos, hindi mo alam kung paano mo yan paikutin eh. Dito nga sa Barangay San Isidro, Buena Vista, sa probinsya ng Guimaras, nagsimula ang lahat. Ngayon, eto na ang kanyang mga produkto. Tita, paano niyo po pinapalugo itong negosyo ninyo, tsaka pati na rin yung mga produkto ninyo? Ang pinaka-hinahawakan namin is yung quality. Nag-set kami ng standard sa bawat product na kahit papano hindi iiba yung lasa. Dahil sa kalidad ng kanyang mga produkto, ay nakakarating na ang mga ito sa mga karatig probinsya at noong nakaraang taon ay nagsimula na silang mag-export sa Korea. Sa ngayon ay nag-e-expand na rin siya sa kanyang negosyo. Yun ang isang nagbigay ng inspirasyon rin sa kung bakit na gusto mo mag-expand, bakit gusto mo ituloy, dahil na marami ka palang buhay na binubuhay. Nagbigay tayo ng employment. Dahil sa pagsusumikap, marami mga parangal at pagkilala na ang kanyang natanggap. Isa na dito ang pagkilala sa kanya bilang magsasakang siyentista. Dahil din sa kanyang nasimulan, ay naging inspirasyon siya sa mga kababaihan sa kanilang lugar. Sa mga nanay, hindi lang tayo sa bahay lang. Itong isang quote lang ng mga staff ko. Sabi nila, noon, mga plain housewife rin sila.
Pero ngayon, bakit nakapagtrabaho sila na nagawa rin nila ang paglinis, paglaba, at saka pagluto? Sa mga gusto magsisimula pa lang mag-business, kailangan alamin gid muna yung interest. Kailangan sila gid muna magawa ng product na gusto nila. Isang asawa, ina, at individual na tumutulong sa komunidad. Yan si Rebecca Tubong Banwa. Isang inspirasyon sa bawat isang gustong marating ang kanilang mga bituin ng pangarap. Hawak ngayon, tibay na damdamin, bukas naman. Importante sa akin ang pagsubok dahil na kung nalampasan mo ang pagsubok, sa lahat na darating na pagsubok, kaya mo lampasin. Maraming pagsubok at balakid man ang kanyang hinarap. Pero sa huli, natikman din niya ang tamis ng tagumpay. Kaya naman, Tita Rebecca, talagang kayo ay Agree Bida!